Pagpala mang banal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, pinagbubukan ng mga biyaya. Sa buong nadalangin ng taong lilangisan, aming minamahal ginagalang na pastor, evangelista, Wilder Meda, and the Papa of God. Minsan pa kami nagpapasalamat sa bawat yugto na aming banal gamay, pinagpalat lilangisan. Sa iyong patuloy na pagkilos sa aming kalagitan, patuloy ka na sa amin sa tutuwin na o Diyos, hallelujah. Subalit bago po yan, minsan pa kami buong pagpapakumbaba. Himingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakasala, pagsalansan sa banal kalooban, patawaran mo sa amin, O Diyos, hallelujah. At sa bahaging ito na pagdadaan ng Ebanghelyo ng kaligtasan, na tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoon. Ikaw po ang maglagay ng mga tamang salita sa aking bibig. Dalo yung spiritual na para simpleng kapanaan, maintindihan na aming iniibig ng mga baguhan, mga bisita matatihan, bagay sa aming beloved viewers, ito ang aming samot panalangin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus at aming pinagkakaisang sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaaway, demons of hinders that doesn't believe cast out from us and bind the power of darkness and anoint thy word, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Preso Kristo at sa lahat ang nagpapaabot po ng pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati, pagdakil at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na pinagbubukan ng mga biyaya. And we give the more honor and respect to our dearly beloved honorable parents in the Lord, our beloved honorable Pastor Evangelist Almeda and the Prophet God. Amen, praise God, hallelujah. Beloved San Pastor Dennis Almeda. At hindi natin makakalimutan ang kanilang pagtuturo, pangangaral. Ito'y laging nasa ating puso. Amen, praise God. And we give respect, mga inibig ko, sa greetings sa kanilang mga beloved children who are the family in the Philippines, as well as in US and Canada. At sa lahat din po natin mga iniibig na mga kapamanggawa, mga kabatiran, sa lahat ng ating iniibig ng mga bisita dito ngayon, maging sa ating beloved viewers throughout the world, a pleasant evening and welcome to the royal family of God. Amen. Everybody praise the Lord. Beloved saints of God, we are truly blessed because we found the right door in this holy church, and that door is Christ. And our loving God warns us of the seriousness of facing God and the weight of our choices. If we choose Him, we will find peace, security, and restoration of life. For dearest Jesus is the good shepherd and our refuge. Palakpakan mo ating pinakamamalapanon. Everybody praise the Lord. Mga inibig, tayo po'y pinagpala sa lahat ng pinagpala sapagkat tayo po ay nasa totoong banal na gawain ng Diyos at sa tamang pintuan. Ng pintuan na yun, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya nga, mga inibig, ang mahal na Panginoong Jesus ay binabalaan tayo tungkol sa pagiging seryoso ng pagharap sa dakilang Diyos at ang bigat ng ating mga desisyon. Kung siya ang ating pipiliin, makikita po natin ang kapayapaan, seguridad at pagbawi ng buhay sapagkat ang mahal na Panginoong Jesus ay mabuti at pastor ng ating kanlungan. Kaya kung ating mababasa din po from the Gospel of St. John, chapter 10, verses 7 and 9. Kain lang po. From the book of John, chapter 10, verse 7. Then said Jesus unto them again, Verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep. Verse 9, I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out and find pasture. Gabas po. Juan Kapitulo 10, versikulo 7 talo sa 9. Muling ang sinasabi ko sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Dito po sa 9, ako ang pintuan at sino mang taong pumasok sa akin, ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid, and God bless His Word. Ang ating dakilang Diyos mismo ang nagsabi, mga inibig ko, na siya ang door, ang pintuan, mga inibig ko. Sa lahat ng makasumpong ng pintuan ay makakasumpong, sabi ng kaligtasan, mga inibig ko.
Lahat tayo ay nakasumpong ng kaligtasan, simula na matagpuan natin ang tamang pintuang ito, ang tamang daan. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Jesus. At dito mga inibig ko ay makasumpungan mo yung walang hanggang pastulan, yung andun ang kasaganaan, mainibig ko, yung kagalakan, kapayapaan, mainibig ko. Ito'y ating maranasan. Kapahingahan sa lahat ng mga karamdaman, mga problema, mainibig ko. Ano mang kinakaharap ng mga sakuna sa mundong ito, mga kalamidad. Pag ikaw'y nasa tamang pintuan, nakakatiyak tayo ng kaligtasan. Ang lahat magsabing, praise the Lord. Baka hindi po natin alam, mga iba, mga inibig ko, itong madaling araw lamang ng 1:20, na kung saan ay nagkaroon na very strong earthquake sa lugar po ng bansang Russia, mga inibig ko. Mahigit 8 intensity, 8.5 ata o 8.7, mga inibig ko. Sobrang lakas, mga inibig, na ito po ay nag-cause ngayon ng tsunami alarm. Oh? Kaya ito po, mga inibig ko, ay yung tsunami na yan, mga inibig ko talagang 5 bansa ito, mga inibig ko, bansang Amerika, Japan, at maging ating bansa kasama, mga inibig ko. At hanggang ngayon, binabantayan nila kung ano maging epekto nun, lindol na yan, mga inibig ko. Kaya ang tao po'y nangabagbabag, nangangatatakot, sapagkat bagamat sila meron Diyos na tinatawagan, Diyos na kanilang nakikita, mga inibig ko, katulad ng patutunan ating mahal kapatid kanina. Akala niya yun ang Diyos na totoo, na magliligtas sa Kanya, magbabago sa Kanya, pero nanatili, naging black sheep sa kanilang pamilya, mga inibig ko. Subalit siyang araw na mapakinggan niya ang pangangaral ng propeta ng Diyos, preaching the word of God with power and anointing, tinanggap niya ating pinakamamahal na Panginoon, minibig ko. Nakapasok siya ngayon sa tamang pintuan, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayong lahat, mga inibig ko, pinagpalang lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya panghawakan po natin yung kaligtasan natin, mga inibig ko. Yung ating pong nasumpungan na pagkapalang ito ay treasure natin ng higit pa, mga inibig ko. Na tayo hindi nagkulang, ginamit ang ating dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Almeida, preaching the word of God with power and anointing, minibig ko, ang mga Bible sa ating beloved Honorable San Pastor Linus Almeida, lahat tayo na tumalima at nagsagawa, sumunod sa kalooban ng Diyos, minibig ko. Tama ang sabi ng Biblia, makakasumpong ka ng magandang pastulan. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord! O, diba, si beloved Engineer Richard Trilliano kanina, mga inibig, Brother Robert, mga inibig engineer. O, grabe, ang hirap ng kanilang buhay dati. O, bagamat meron Diyos na tinatawagan, Diyos na nakikita. O, sabi ng ating kapatid kanina, iba-ibang sizes ang kanilang Diyos na ibinebenta, mga inibig ko, iba-ibang kulay, mga inibig ko, pero wala silang nakamtan na pagkapala rin doon, mga inibig ko. So, ba't natin mga kapatid, na sila maglingkod sa ating sa buhay, andun, bumuhos na yung triple blessing na pangako ng Diyos pagkapalang physical, material, lalo't higit sa spiritual na pagkapala. Everybody, praise the Lord! Kaya nga mga iniibig ko, ang Diyos ay nagbibigay ng kalayaan upang ang mga tao hanggang sa mga oras at mga iniibig ko. Kaya nga, sa lahat ng tao sa iba't ibang panig ng mundo, no? Ito yung tamang panahon na kayo po'y humabol, mga iniibig ko, while there is still time, magmadali po kayo, mga inibig ko. Sapagkat yung kalayaan ito ay maring tapusin na ng mahal na Panginoon, mga inibig. Kaya nung sabi dito sa banal kasulatan sa Hebrews chapter 10, verses 19 and 20, kaya lamang po. The book of Hebrews chapter 10, verses 19 and 20. Having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus, by a new and living way, which He hath consecrated for us, through the veil, that is to say, His flesh. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 10, ang talatay 19 at 20. Mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pamagitan ng dugo ni Jesus, sa pamagitan ng daang bago, at buhay na kanyang itinalaga sa atin sa pamagitan ng tabing sa makatuwid bagay sa kanyang laman. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa kaya lahat po ng tao ay binibigyan ng panahon ng Diyos na may kalayaan upang makapasok doon, saan makapapasok mga minibig,
Doon sa bayang banal, yun po yung langit, mga iniibig ko. Yung daan bago, ito po yung daan bago, yung katwiran, mga iniibig ko, na ating nilalakaran ngayon. Sapagkat ang katwiran na dati natin at baluktot, mga iniibig ko, ngayon ay tayo po yung nasa sa tamang katwiran. Na dito yung nalaman natin sa pagtuturo pangangaral ng ating minamahal ginagalang na pastor, ang mga Bible study at beloved honorable San Pastor din sa Almeida, mga inibig ko, lahat ito ay ating natutunan. Yung dakong banal, mga inibig ko, sa pamamagitan ng makapangyarihan dugo ng ating pinakamamahal na Panginoon, without the shedding of blood, there is no remission of sin. Kaya nga, napakalaga, mga inibig ko, yung dugo ng ating mahal na Panginoon, mga inibig ko na ito ang nagligtas sa atin sa kanyang pagsasakripisyo sa bawat sa ating mga inibig ko. Kaya nga mga inibig ko, ang tanong, paano po ba makakapasok doon sa pintuan na yan? Ano po sabi po dito sa Romans chapter 5, verse 2? Kaya nilaman po? The book of Romans chapter 5, verse 2. By whom also we have access by faith into this grace wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. God bless you po. Mga taga-Roma, Kapitulo 5, versikulo 2. Sa pamagitan din naman niya, nagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito na diyan ay nagsisilagi tayo at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody praise the Lord! So paano tayo makakapasok, mga inibig ko, sa pintuan na yan na walang iba kundi ang ating dakilang Diyos sa buhay, ating pinakamamahal na Jesus? Kinakailangan pala natin na sumampalataya sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Siya ang Diyos, mga inibig ko, ang ating Ama sa langit na nagkatawang tao na bayubay sa krus ng Kalbaryo, tumigil sa kanyang makapangyarihang dugo, mga inibig ko, pag ikay sumampalataya sa kanya, mga inibig ko, ay magkakaroon ka ng buhay na walang hanggang. Sabi pa dito sa banal na kasulatan, mga inibig ko, and we know that the Son of God is come and hath given us an understanding that we may know Him that is true, and we are in Him that is true, even in His Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo na sa Kanya na totoo. Sa mga katulad ay sa Kanyang anak na si Jesucristo, ito ang tunay na Diyos at buhay na wala hanggang. Palakpakan mo ang pinakamamahal na Panginoon. Kaya pag nakapasok ka sa tamang pintuan na walang iba kundi ating pinakamamahal na Panginoon at tayo magpapatuloy, isasagawa at uunawain natin ang lahat ng kalooban ng Diyos, isasagawa natin ang lahat ng Kanyang kahatulan without any mental reservation but rather with open heart, mga inibig ko, meron tayong buhay na walang hanggang sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. At yung po anytime now, nandyan na ang mga sinyal sa sinasabi ng banal na kasulatan, ang kaguluhan, patayin, kaliwat, kanan, mga inibig ko, ang mga napipintong Third World War, mga iniibig, mga salot, mga viruses, mga iniibig ko. Ang mga pagputok ng mga bulkan, ang malalakas ng mga bagyo, ang paglindol ay umiikot, mga iniibig ko. Kung sabay-sabay po yan, mga iniibig, nasa puputok ang mga bulkan, andyan ang mga bagyo, mga iniibig, ang mga lindol, saan na kaya pupulitin ng tao? Kaya nga binibigyan ng kalayaan ng mga tao na makapasok doon, kinakailangan nilang sumampalataya sa nag-iisang Diyos na buhay. Hindi sa dala ng Roman Espanya na doon tayo pinasamba. May inibig sa akala natin yun ang Diyos na totoo. May inibig ko. Kaya ang Diyos dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaya nga, sabi ng banal na kasulatan, if you will be willing and obedient, you shall eat the good of the land. Kaya kung tayo magkusa at masunurin, kakain tayo ng buti ng lupain ng mahal na Panginoon. Subalit, kung tayo po ay tatanggi, mga inibig ko, kung tayo po itatanggi, mga inibig, ano ang babala ng ating mahal na Panginoon, na dito ay sinasabi ng banal na kasulatan, mga inibig ko, na, but if you refuse and rebel, ye shall be devoured with the sword, for the mouth of the Lord hath spoken it. Ngunit kung kayo magsitanggi at mangaghimagsik, kayo lilipulin ng tabak sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Lilipulin daw ng mahal na Panginoon. Ano yung tabak na yan? Sa pamamagitan ng mga kalamidad, mga salot, mga inibig ko. Mamamatay ka nga, sabi ng Biblia, mamamatay ka nga na walang kaalam-alam, mga iniibig ko. Di ba yung mga kababayan natin natutulog lang sa
sa may bukirin, may inibig, naglambing mo bumagsak na aeroplano, patay ang nandoon. Namatay sila na walang kalam-alam. Oh? Kaya nga napakalaga na tayo magkusat, maging masunurin at sampalataya na ng isang Diyos. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal pa nun, siya yung pintuan, siya yung door, mga inibig ko. At ano ngayon ay pinagagawa ng ating pinakamamahal na panahon na dapat nating gawin upang tayo po'y mananatili dyan sa pintuan na yan na walang iba kundi ang ating dakilan Diyos sa buhay, ating pinakamamahal na panahon. Ang sabi po dito sa Hebrews chapter 22 and 23, kaya nilaman po. The book of Hebrews chapter 10, verses 22 and 23. Let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promised. God bless you po. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 10, ang talatay 22 at 23. Tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya, na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Purihin ang ating pinakamamahal na panahon, kapatid. Ito po ang ipinagagawa ng ating dakilan Diyos sa buhay na dapat gawin ng bawat isa sa atin, maging sa tatawagin pa natin mahal na Panginoon. Magsilapit tayo na may tapat na puso, na walang pag-aalinlangan, may pananampalataya, mga inibig ko. Dati-rati, nang wala pa tayo sa tamang pintuan, sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating mga puso dati ay salawahan, maitim na puso, mga inibig ko. Lahat na, mga inibig nandoon. Subalit, tayo po ay pinagpanang lubos dahil sa pangangaral ng propeta ng ating mahal na Panginoon, nang tayo po ay mahugasan ng tubig, nang tayo mabaptismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. So, Kristo, manibig ko, doon lamang naging busilak, dalisay ang ating mga puso at nagkaroon tayo ng tamang pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga mainibig ko, ang sabi ng mga sulat, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag tayong mag-alinlangan. Kaya ingatan natin ng mainam ang bawat salita ng ating mahal na Panginoon na tinuro sa atin. Hindi nagkulang sa ating dearly beloved, honorable person, the beloved children, whole made family, na tayo tinuruan matibay na ingatan natin ang banal na salita ng Diyos. Sapagkat pag iningatan natin na mainam ang salita ng Diyos, meron tayong kaligtasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. So we have to strive to enter into that narrow gate. Pag-inibig ko, magsumikap tayo na makapasok at tayo pinasabulunob na ng pintuan natin mga Panginoon. Kaya ang gagawin lang po natin, magpapatuloy tayo, ating isagawa at unawain lagi ang banal na kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay. Kaya bilang mga anak ng Diyos, mainibig ko, wala na sa atin ang mga alitan, ang mga pagkabahagi, ang mga inis, galit at puot, kundi bagos yung pag-ibig ng Diyos, sapagkat meron na tayong tapat na puso na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang irarapture lamang ng ating mga Panginoon, ang sabi sa Ephesians 5:27, a glorious church that will be brought to heaven, without blemish, without wrinkles, spotless, mainibig ko. Kaya, kung meron tayong inis, galit, puot, ano pa mga bagay, yung mga napagbigyan pa natin mga pita na laman, it's about time, ang inibig ko, na tayo po'y maglingkod na buong katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. At pag nagawa natin ang mga bagay na yan, mga inibig ko, ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon, ng lahat ng magsisilapit sa Kanya, kailanman hindi siya nagtataboy na katulad ng tao. Ano po sabi sa huling talata? Sa John chapter 6, verse 37, maganda na po mga uwit, manunugtog. Gospel, John chapter 6, verse 37. All that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will in no wise cast out. Juan Kapitulo 6, versikulo 37. Ang lahat ay binibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin, at ang lumalapit sa akin sa anong paraan ay hindi ko itataboy.
Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang ating dakilan sa buhay. He's no respecter of any person. Hindi siya nagtatangin ng tao. Mayaman ka man, mahirap ka man, may pinag-aralan ka man, wala mang inibig ko. Pag ikaw ay lumapit sa Diyos, ang mahal na bukas palad na tayo tatanggapin ng ating pinakamamahal na katulad ng pagtanggap sa atin ng unang araw na tinanggap natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga inibig ko. Kaya tayo pinagpala sa lahat ng pinagpala sapagkat tayo napabilang sa totoong gawain ng ating mahal na Panginoon. Ang gagawin na lamang po natin na sinasabi lagi ng ating minamahal ginagawa ng pastor, yung wala sa katotohanan, pilit na sinasagawa ang kalooban ng Diyos. Sinasagawa nila, pero wala sa katotohanan, hindi na sila makakapasok doon sa pintuan na yan. Subalit kung ikaw naman nasa katotohanan at hindi mo rin sinasagawa ang kalooban ng mahal na Panginoon, hindi ka rin makakapunta roon, mga inibig ko, sa piling ng ating mahal na Panginoon. Kaya ito iba pala lagi, reminder na ating beloved noble person, the beloved children, na panghawakan natin para sa salita ng Diyos, isagawa po natin ng buong katiwid-tiwiran at katapatan ang banal salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng banal kasulatan, mga inibig ko, nang sabi dito, muli nga sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Ako ang pintuan, ang sino mang taong pumasok sa akin, ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa mga inibig ko, sa ating mga inibig ng mga beloved visitors, we're inviting you to please come forward and accept our loving God in your heart. Maging sa ating beloved viewers, now is the day of salvation. Now is the accepted time. Tayo pala tayo tumayo, mga inibig ko, at minsan pa natin papurihan ang ating malapanong gawin natin panalangin ang awiting ito habang binibigay pong pagkataon sa aking beloved ordained preacher, beloved Brother Louis Angeles. God bless you po sa ating beloved ka-preacher, Brother Hill. Kung meron po kayong dalang baguhan, mga minamahal, samahan niyo sila sa harapan habang tayo umaawit. Si Jesus lamang ang sasambahin, araw at gabi ko siya pupurihin. Siya lamang ang daan sa buhay na walang hanggan. Pusos kasuri at mahalin. Hallelujah. Si Jesus lamang ang sasambahin, araw at gabi ko siya pupurihin. Siya lamang ang daan sa buhay na walang hanggan. Butos may sundin at mahalin. Hallelujah. Ako'y pinili na sa sanlibutan. Ako'y pinagpala sa kalooban niya, sa kaniyang himala aking nadarama.
sasambahin. Araw at gabi ko siya pupurihin. Siya lamang ang daan sa buhay na walang hanggan. Utos niya'y sundin at mahalin. Hallelujah. Tayo'y pinagpalang pinili ng ating mahalapan. Ako'y pinili niya sa sanlibutan. Tayo'y pinagpala ng mahalapan. Sa kalooban niya, sa Kanyang himala, aking dadala. Ang buong buhay ko ay alay sa Kanya. Sabihin natin, Ako'y maglilingkod ng buong katapatan. Puso at kaluluwa, habang may hanggang may hininga sa Kaniyang pagmamahal. Ako'y nararapat. habang tayo'y tawagin na naman na tunay na anak ng ating mahalapan. Hallelujah! Ako'y pinili niya sa sanlibutan. Ako'y pinagpala sa kalooban niya, sa Kanyang himala, aking nadarama. Ang buong buhay ko ay alay sa Kanya. Ako'y maglilingkod ng buong katapatan. Puso'y nalalaman hanggang may hininga sa Kaniyang pagmamahal. Ako'y nararapat, tawagin niya ako'y pinili niya sa sanlibutan. Ako'y pinagpala sa kalooban niya, sa Kaniyang himala, aking nadarama. Ang buong buhay ko ay alay sa Kanya. Ako'y maglilingkod ng buong katapatan. Puso at kaluluwa, hanggang may hininga sa Kaniyang pagmamahal. Ako'y nalalaman, tawagin niya ako'y pinili sa sanlibutan. Ako'y sa Kaniyang himala, aking nadarama. Ang buong buhay ko ay alay sa Kanya. Ako'y maglilingkod ng buong katapatan. Puso at kaluluwa, hanggang may hininga sa Kaniyang pagmamahal. Ako'y nararapat, tawagin niya sa Kaniyang pagmamahal. Ako'y nararapat, tawagin niya. Hallelujah! Purihin ang ating mahal na Panginoon.
sa ating mahabang paglalakbay, mga minamahal, patungo sa karyaan ng ating mahal na Panginoon, ang pinali ng ating buhay, tayo'y nararapat na tawaging anak ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa ating pinagpalang baguhang nasa harapan, maging sa ating pinagpalang viewers, sa ating live webcast, kayo po ay nasa tunay na gawain, tunay na iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pinangunahan po ng ating beloved Honorable Evangelist Welda Almeida, the end-time prophet of our loving God. Kagaya ng sinabi ng awiting yan, ang pinakamalaga sa buhay natin ay maging karapat-dapat na tawaging anak ng ating mahal na Panginoon. At yan ay magaganap kung inyo pong isasagawa ang 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang unang reglamento ang tinatawag na pananampalataya. Sabi ng banal na kasulatan, sa langit ay meron lamang isang Diyos. Isang Diyos na dapat nating sampalatayanan. Diyos na dapat paglingkuran, sambahin sa Espiritu at katotohanan, walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Siya ang Diyos na ating sasampalatayanan. Pangalawang reglamento ng kaligtasan, ang pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan, sapagkat ang bawat bunga ng kasalanan ay karamdaman, ang kabayaran nito ay kamatayan. Kaya nga ang kasalanan kapag pinagsisihan dapat lubos na tinatalikuran. At pangatlong reglamento, ang bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang layunin, sabi ng Aklat ng Gawa 2:38, upang mapatawan ang lahat ng kasalanan ng inyong pagsisisihan sa mga sandaling ito. At ang kahulugan nito, sabi ng Roma 5:4-6, ay upang makalakad kayo sa isang panibagong buhay. At ang pang-4 na reglamento ng kaligtasan, ang bautismo sa Espiritu Santo na ang gaganap ay walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Sa inyong patuloy na pagdalo sa ating banal na gawain, paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ibabahagi sa inyo ng ating mahal na Panginoon kanyang Santong Espiritu. Yan ngayon ang inyong magiging kapangyarihan. Kapangyarihan, ang kasalanan ay mapapatawad, ang karamdaman ay gagaling, ang buhay ay magbabago, ang kahirapan ay mapapalitan ng kaginhawahan, ang kalungkutan mapapalitan ng kagalakan, ang inyong mga panalangin ay magkakaroon na ng katugunan. Subalit sinabi ng Lucas 16:20, huwag niyong ikagalak ang mga bagay na yan. Ang higit at dapat niyong ikagalak ang mga pangalan niyo nakasulat sa langit, ang tawag sa inyo, nararapat tawaging anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na wala hanggang. Kaya sa gawa po natin, ang una't ikalawang reglamento, pananampalataya at pagsisisi. Pakitaas po ang kamay, maging ating mga baguhang viewers sa ating live webcast, katabi ng ating mga kapatiran, pataasin niyo po ang kanilang mga kamay. Sundan niyo po ang maiksing panalangin ng pagsisisi na ating bibigkasin. Sabihin niyo po, Amang Banal sa langit, sa pangalan ni Jesus, marami pong salamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan. At narito po ako, isang makasalanan na lumalapit sa iyo. Kahabagan mo po ako at patawarin. Pumasok ka sa aking puso at hugasan mo po ako na iyong banal na dugo. Iligtas mo po ako, 10 ng aking mamahal sa buhay. Ako'y nangangakong maglilingkod sa iyo ngayon at kailan paman, sa pangalan ni Jesus, I pray. Panatiling nakataas ang kamay, kami po'y manalangin para sa inyo. Opo, dakilat na pagpalamang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, Diyos na banayad sa pagkagalit sa kabagan sa pangunang panalangin po ng aming beloved na Evangelist Welda Almeida, end-time prophet of God. Narito po aming mga bagong kapatid tumanggap sa dalangin po namin. Ito nawa ang simulain ng kalambabung at maningas na paglilingkod sa iyo sa kanilang pong buhay. Pahintulutan mong maganap ang 4 na reglamento ng kaligtasan. Iligtas mo po sila 10 na kamamahal sa buhay, sa aklat ng buhay, isulat mo po ang kanilang mga pangalan sa pangalan ni Jesus. We pray. Amen and amen. Ating isinagawa, una't ikalawang reglamento, at para hindi masayang yan, bago umuwi, tanggapin niyo pong bautismo sa pangalan ng ating mahal na Panginoon para mapatawad ng kasalanan at uuwi kayong kung may taglay mang karamdaman, ay tatanggapin yung kagalingan, patuloy na dumalo para matanggap naman ang kaloob ng Espiritu Santo. Tayo po'y magpatuloy, ating beloved ordained preacher, Brother Rob Blanco, para po sa lahat ng ating mga pangailangan. Amen. God bless you, my beloved co-preacher, beloved ordained preacher, Louis Angeles. Magkaisa po tayong dumalangin, mami na mahal, para sa lahat ng ating mga pangailangan. Hallelujah. Hallelujah. Magsisi po muna tayo. Dakila po namin ang masalangit.
Diyos na mapangrihan sa lahat, pinakamamahal na Panginoon Isus, sa unang dalangin po, may kagalang-galang, mahal pastor, beloved and honorable evangelist, Wole, Estrada, Mother and Time Prophet, kami po, mahal Panginoon, nagpapakumaba, nagsisisi, mahal Panginoon, sa kami ng sumpunga, sa aming pagkukulang, pagkakasala, kami po, mahal Panginoon, na humingi ng kapatawaran mo, Diyos, dinggin mo po, aming kadala, lumalapit po kami, ayon sa iyong biyaya, mahal Panginoon, patawarin mo kami, O Diyos, tugunin mo po ang lahat ng aming mga dalangin, mahal Panginoon, hallelujah. Una tigit sa lahat, mahal patuloy ang aming pasasalamat, dakilang pasasalamat, mahal Panginoon, pinagkaloob mo sa amin, kagalang-galang, magulang, kagalang-galang, mahal pastor, beloved mama dear, with the beloved children, mapangalagaan kami na hanggang sa anay pagbabalik, mahal Panginoon, nanatili kami, naglilingkod sa iyo, mahal Panginoon, nag-aanta sa iyong pagbabalik at sama-sama kami sa buhay na walang hanggan, na hindi mapagkawalay kailan paman, mahal Panginoon, ang patuloy na kalakasan, mahabang buhay, all the beloved children, all the multiple blessings, O Lord God. Hallelujah. Lubos mo namin pinasalamatan, mahal na Panginoon, alang-alang sa kaligtasan mo to try gospel, thy power and salvation, Lord God, na may papangalan bago magbabalik ang nais mo, mahal na Panginoon. Lahat ng mga hinirang mo ay madala po muna sa iyong banal na paanan. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Mami na mahal, ilehans po natin ang ating mga salisang kamay sa ating ulo kabila sa parte ng katuwan, may karamdaman. Hallelujah. At i-cast out po natin lahat na masamang espiritu ng karamdaman, problema, bisyo man niya, mami na mahal, i-cast out po natin sa pangalan ni Jesus. Di masab cancer, leukemia, asthma, diabetes, leprosy, AIDS, homosexuality, lesbianism, marital problems, financial problems, drug addiction, unbelieving doubts, vanity, glory, pride, lust, covetous, materialism, mga kainabo, mabalikan, lupay-pay, panlalami, cast out, in the name of Jesus. Be healed in process of right now. By begun in Jesus' name. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating mahal na minamahal bilang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon ng lahat ng ating mga kahilingan. Tinugunan ng ating mahal na simalang kaparaan, mga minamahal. Isisigaw po natin galing sa kaibuto ng ating mga puso. Very powerful words na hallelujah. Praise the Lord. Sabay luksoin ng 3 beses. Sabay-sabay po tayo. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Glory, glory to God.